God bless po sa lahat. At ito pong video na ito ay isa pong kakaiba na parang fast forward po ng aking autobiography. But ito po isang testimony na isang bagay po na sa buhay natin ay ating naranasan na marami pong mga bagay na nagaganap ay maaari pong minsan maaaring maging isa na ating disappointment o talagang isang parang napakalaking problema. Ano po? But meron po akong babasahin dito na sa scriptures na kung saan ay isa pong maganda nating guideline kapag naranasan po natin ang mga pagsubok sa buhay. Ano? So dito po sa Romans 8:28, sinabi po dito and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So yun po, lahat po ng bagay, lahat po ng mga bagay na nagaganap, mabuting bagay, magandang bagay, o pangit mong bagay, yun po yung nagaganap daw ay dahil po sa may purpose ang Diyos. So ngayon, siyempre, ang ating pong expectation, sana lahat yung maganda, sana all, Pero maranasan po natin sa buhay natin ay talagang marami din po ang talagang bagay na maaari pong maging sanina ating disappointment. At sometimes meron pong point na talagang sabihin po natin ay bakit ito inialaw ng Diyos sa buhay natin? Bakit ba ito pinabayaan tayo ng Diyos dito na mangyari ito? Mahal pa ba ako ng Diyos? Parang minsan may darating ba yung gano'n? Pero atin pong gamitin po itong guidelines na ito ng ating scriptures. All we know that all things work together for good. Lahat po ng bagay ay siya po ay may purpose sa ikabubuti. Ayun doon po to them that love God. Doon po sa mga nagmamahal sa Diyos. And according to them who are called according to His purpose. Yun po kasi tayo po tinawag. Tayo po na ayon po sa plano ng Diyos. So, maaaring hindi pa po natin ngayon na nagagawa kung ano po yung calling, kung ano po yung pinapagawa sa atin. Pero ito na po yung isang opportunity. Binubuksan na kung hindi po kayo naglilingkod pa or ano man po ang estado na inyong buhay sa ngayon. But ang aking pong maibahagi ay yung aking personal testimony. So, gagawin ko na pong isang parang past track niyo pong aking bago ko ibigay yung testimony na ano ba yung dumating yung point na tinanong ko si Lord kung bakit mo itinanggal sa akin itong bagay nito ay kailangan ko to. So, di ba yung point na So, bibigyan ko muna ng background. So, yun nga po sa akin, yung napanood po yung 3 video ng about yung my biography kung paano po akong naging ampun. Kung paano po yung bang sa hirap ng buhay natin, na buhay ng paampun-ampun na lang sa kung sino na lang yung mag-ampun sa atin ng bata pa o pang tayo. Bagaman po, yung mga parents ko, of course, they're working hard. But kung marami po kami magkakapatid, siyempre ang mahalaga po nung bata pa kayo, ang importante kayo po yung may makain. Masaya na, di ba? At siyempre, kung naranasan yung araw-araw na isang beses lang kumain, parang as in talagang walang makain. Hindi talaga kayo titigil ng bahay at hahanap kayo ng paraan, di ba? So, yun po yung nakapanood po ng 3 video ko na about yung paano ko naampon. Maunawaan po din yung kwento nito, So anyways, yun nga po, at the age of 6 or 7 years old, marunong na tayo magtanim ng mais. 7, 8 years old, marunong na tayo magtabas o maglinis ng kaingin sa bundok. Nandun na yung kalas. O manguha ng kahoy na magkakabili sa pagluluto. Lahat na po ng mga trabaho, bahay, ano na pong gawin. Age of 9 or 10 years old yata, nagpapaupan ako magbabayad na magtatabas sa sagingan o sa bukid po namin, sa probinsya, maglilinis ng mga bukid, sa bundok, kakit ng bundok. Ito pang mabigat. Siyempre, pag tagprutas, magbubuhat ko ng mabibigat na, yan, kaya nga siguro, nature ko naman talaga, hindi na ako lumaki. Yun na rin yung problema, ito na lang tayo. Hindi na rin masyadong lumaki. Sa trabaho po, sa hirap. So, to make the story short, So, lalong po, bata pa tayo, yung kamay natin. Grabe ng trabaho. Nung mag-high school na ako, nandun na yung lahat ng klase ng trabaho din ginagawa mo doon na nag-aalaga ng baboy, nagpapakain ng baboy, nangunguha ng kahoy panggatong sa lulutuin dahil po may restaurant na doon po yung nag-ampun sa akin. Then, at the same time, tayo po, yung kamay natin talaga palaging, wala nang ginawa ka talaga kundi magtrabaho. Hindi po yung pong ibang nag-aaral. Pag nag-aaral, yung kamay po niya kumikinis kasi wala pong ginagawa kundi ballpen lang ang hawak. Nung ako po nung nag-aaral, talagang
Talagang nandun na po ang klase ng trabaho, pinasok ko. Habang ako po yung nag-aaral ng high school hanggang sa college. At to make the story short, na hindi ko masyado papahabaan. Technically inclined, mechanically inclined. Nung high school din, o nung elementary, gumagawa din ng basket, di ba? Yun nga yung ano, ito yung mga tosilya, inuupan ko furniture. So, gumagawa ko ng mga baskets, mga native eh. Ito, ano lang ito, simpleng native, madaling gawin ito, malambot to eh. Pero dapat pala, nagpakita ko ng mga basket na ginagawa ko ng araw. Ibig sabihin talaga yung kamay natin, lagi asin, napupersa, no? Gumagawa ng mga basket silya, then auto-mechanic, paminsan-minsan nagagawa ng kotse. Tapos sa Manila, habang nagkakalis din ganun, nagsi-finishing ng ganitong furniture, nililinis mo yan, babarnisan mo, ilulod mo sa container, sisip. Fast forward na po, talagang as in, talaga pong we've been working. Pati din po kayo, lahat po tayo ganun, no? Kaya lang ako nakukwento sa ngayon, kaya kayo muna makikinig, no? So, ganun din pagdating ng Canada. For the past almost 30 years din pong ay talagang marami pong involved doon ay mechanical na trabaho. Baka po combination ng management, supervisor. Pero ako po yung tao na kapag sa planta ay may maraming problema. Labas din po ako dyan, din makikisali din po ako sa bilisan ng trabaho, physical na trabaho. Pagkagawa sa mga machines. Tapos yung last 10 years ko pong trabaho, yung other company na from 2007 to 2017, masyado pong intense yung bilisan doon sa amin pong assembly, disassembly ng equipment sa machine. Tanggalin mo yun, baklasin mo, linisin, assemble, o pag minasira, gano'n, palit parts, balik. Ano po yun, production po yun, talagang time is gold, talagang as in, move. So, sa mahaba pong panahon, yun ang nangyari. Yung kamay po ay dumating na, kung narinig po ninyo yung ibig sabihin ng carpal tunnel, dito po sa ilalim ng sa ating wrist, meron po din yung may tunnel na tinatawag na doon dumaan yung isang parang main nerve, na doon po nagsasanga-sanga yung pupunta ng nerve sa bawat daliri natin. So kapag ito may pumaga, yung loob nito, yung tunnel niya kumikipot. So ibig sabihin nalumilit, so natuchok yung yung ating ditong litid. So yung mga nagdumadaloy dito mga ugat, parang yun, hinihila sila tuloy ngayon. So kaya ngayon dumating yung point na ibang nagnanamness. Siguro marami nakaka-experience ito, marami. Babae, ganun din yung mga nagtatype. Marami yan. Dumating yung point na noong 2017, nag-assemble ako ng hindi ko na sabi ko, akala ko nung una something to do with heart, ano ko. Sabi yung numbness na yan, something to do with your heart problem. So, nagpa-consulta ako sa doktor. Akala ko yun na. Tapos yun, na-diagnose po ako, tinatawag na yung carpal tunnel syndrome. For life na po ito. Kahit anong gawin therapy, ito na ito. Bagaman po ito, malakas yung kamay ko, malakas ako magbuhat. But kapag po ang trabaho yung repetitive anything, in 15 minutes po, 10 minutes, so half an hour, dating point yung nangingimen yung kamay ko, hindi ko na maisarado yung daliri ko. So dito po yun, nabigyan ako ng, ito po yung blessings ni Lord. No? Meron po dito yung social work insurance board na nagbabayad sa yung benefit, yung tamang makaraos. So, habang po yung nagaganap po, ito yung istorya. Iko-connect ko, ano ba yung, ba't ba inialaw ng Panginoon yun, na hindi na ako tanggapin sa trabaho ko kasi, siyempre, hindi na ako papakanabangan doon dahil, yung ano kamay ko, gano'n na. Tapos, kung bigyan man po ako ng trabaho sa part ng management, marami pong maingit doon dahil yung iba, ang dami po nag-aabang din ng trabaho ng management. So, nagkaroon na po ng parang hindrance, nagkaroon na talaga ng malaking gap ako doon sa kumpanya na they have to let me go dahil wala, na useless na, di ba? Kung ito po yung naganap na papunta ng management muna bago ito naganap, then maaring nado ba ako. So, hindi na talaga ako pinabalik. Talagang, siyempre, parang nalungkot ako. Sabi ko, after 10 years sa company ito, talagang sabi ko, maraming disappointment. Pero, kumunga po kayo naglilingkod sa Panginoon. So, sabi ko, Lord, alam ko, may gusto kong gawin na. Sabi ko, bigyan mo na lang ako ng gabay. Yun na lang po yung request ko. So, salamat po sa Panginoon dahil binigyan ako ng discernment. Na, pag may mga bagay na nagaganap na ganun, tanda ninyo. May gustong iparating na mensahe siya ng Diyos. Kailangan lang talaga tayo atin pong talagang tanongin natin, Lord, ano ba ito? Alam ko meron kang purpose dito. So, hindi na ako magpakatrabaho. Tapos, ang naging kanilang solusyon, ang ginawa nila ay, pinag-aaral ako ng 3 years. Within 3 years, naroon po yung gap ng aking pag-aaral na customer service. So, customer service po sa telepono, makipag-usap sa tao, typing, computer. Hindi rin po makita ng trabaho. Parang hindi pinalad na, hindi na bless ng trabaho. So, nag-request ako, sabi ko,
kung ma-extend ng kurso ko na another course, gusto kong kumuha ng automotive service consultant. Kasi linya ko talaga automotive eh. So talagang yun ang ano ko, sabi ko, yung talagang gusto ko talaga yun. Kahit naman sa trabaho, yun din ang naging ano ko, sa technical consultant din ang naging trabaho ko. So I'm between hands-on po at saka management, pwede po ako. So in-approve po, iginaran po ng Panginoon at pinag-aaral. So natapos po yung automotive service consultant. Kaso po, nito mong during aking pong yung aking pong work trial ko po, program, pasok sa Goodyear, 1 month ilang ano lang ako doon, pandemic. So, pinauwi. So, nahinto. Tapos nagkaroon po ng opportunity sa Chrysler, Canada. Meron din opportunity pero hindi masyado rin mga intense yung trabaho. Typing, too much typing, hindi rin po pwede. Siyempre, kailangan mabilis din. So, talaga, as in, parang bang ang labo na talaga magkita ng trabaho, no? Siguro pwede ako parang announcer na lang o ganito o kung ano mang trabaho, ano bang sa radio station, kung huhusay ako sana maging announcer na lang sana, ano. Bakit ito na nangyayari na nga, announcer na lang, ano. Pero anyways, to make this story short, talaga dumating po yung point, sabi ko, Lord, parang wala na yatang room sa akin para magkatrabaho. Pero dati po, nung mula po nung bata pa ko, parang ang kulang sa akin katawan laging, there's always an opportunity to have an opportunity to work. Kahit po sa Canada. Ako ang namimili kung anong trabaho gusto ko talaga kasi napakadali pa magkaroon ng trabaho. But dumating yung point, sabi ko, ano nangyari? Ba't biglang nagkagato? Kung kailan pa akong kompleto na yung knowledge ko talaga, as in knowledge about technical skills. At saka dito po sa, sabi ko, sa profession, iba't iba na sabi ko, saka pa ako lalong hindi makita ng trabaho. So, ito po yung isang sitwasyon na madidepress po tayo kung ano pang gagawin natin dito. Nadidepress talaga din ako. Sabi ko, isa pong hindi lamang po yung paghahanap buhay ang aking talagang, kaya ako nadidepress. Yung pong passion na gusto mong gawin, yung bang hilig mo talaga yun eh. Gusto mong gawin yun eh. Di ba? Tapos, I like to be like working. Alam mo kaya mo eh. Alam mo kaya mong gawin yun. Tapos, hindi mo karoon opportunity. Bakit kaya? So, ganun pa malaya. Yung pala yung answered prayer doon sa aking panalangin sa Panginoon. Kasi, ang aking kinukulit ko lagi si Lord, sabi ko, Lord, use me for your glory. Gamitin mo po ako sa iyong kaharian, sa iyong kaloob. Ano po ba yung plano sa akin? Yun pala yun. Tatanggalin ni Lord yung lahat ng interest mo na pang sarili mo lang na profession. Ano? So, yun pala yun eh. Yun po ang pinakaiba. Sabi ko, oo nga, sabi ko, 3 years na akong walang trabaho. Pasok din lang, pasok doon. Tapos, sa bahay namin yung tagandang designated driver sa mga appointment ni tatay, ni nanay, maghahatid sa trabaho ng kay Mrs., sa mga bata, sa apo. So, yun na lang po ginawa ko, parang designated chopper na po, ano. So, in between din nakakapaglingkod tayo kasi sa church, sa church namin dito. Pero hindi naman po full time kasi Sunday lang naman or Saturday, Bible study namin, yun lang. Pero hindi po nahinto doon. Lately, binigyan tayo ng 3 times a week na Bible study. No? Monday, Wednesday, Friday. So, of course, the day before, preparation po yan, gabi. Tapos, araw ng Monday, Bible study. Pagkatapos po ng Bible study, gumagawa ako ng kahit fast track lang po na yung overview ba ng pinag-aralan. Gumagawa ako ng video kasi minsan po, pangit yung signal. So, para as a follow-up doon po sa mga naka-Bible study. At the same time, para din po doon sa hindi naka-join. So, sa madalit sabi, busy po din ako 6 days a week. Kasi preparation din Bible study. Preparation din Bible study. Yung po binigyan ni Lord, binigyan na gawain. At the same time talagang tuloy po kayo magbabasa ng Bible. Ito, every time you read the Bible and you talk about the Bible, about God, He's in the middle of us. Lagi po natin siya kasama. Yun po ang the best. Purihin po ang Panginoon. At 3 years na akong nagtatrabaho ng nangangamuhan, sabi nga. Pero ang amo ko si Lord. Diba? Sustain. May time pa ako sa aking pamilya lagi. Nakapag ako yung pagsasamahan ko sila. Kukunin ko pupuntahan ko yung anak sa university para mag-banding kami. Alam ko po na may iba't iba tayong testimony sa buhay. Pero ang sinabi po dito hindi po lamang ako. Meron din pong extraordinary para sa inyo. Hindi po kaya ako sinasabi ito para maingit kayo. Ang sinasabi ko po dito, yung aking po in-request, ibinigay na po sa akin Diba? Verse 30, 29. For whom He did not foreknow, He also did predestined
predestined na po tayo. Lahat po tayo may pinala ng Diyos to be conformed to the image of His Son, to Jesus Christ, ano po, that He might be firstborn among many brethren. So moreover, whom did predestined na tayo then, He also called them. He called them also justified and also glorified. Ito po yung spiritual perspective po. Pero yun po yun eh. Hindi po, sa susunod po natin pag-aaralan ito ng malinaw. But, ibig sabihin dito, lahat po kayo din, meron po planong na extraordinary. Hindi lamang po ako kayo maingit sa akin kasi meron din kayo eh. Kailangan lang po hakbangan ninyo kapag po nagkaroon ng opportunity na may pinapagawa po sa atin dito. Hindi lang po tayo tinawag kayo para kayo maging doktor o para kayo maging dentista o ano bang profession. Ano lang yun, pang dito lang yun. Pero there is a lot higher than that na hindi po natin, we cannot even comprehend. Hindi po natin maabot ng ating pangunawa kung ano yun. Pero masasabi ko sa inyo, for the past 3 years, I spent so much time now with the family. At ganito, with you guys, sa inyo po, sustain po ni Lord yung pangailangan. Hindi po nag-uumapo na yung, minsan po nakakapagbigay ano po. But tama lang po kasi, mas malawak po ang pamumuhay. Hindi ko po sinasabi na kayo mag-quit siya ng trabaho. No? Kasi, ganoon din ako noon. Nung may nagbibigay ng testimony ng mga pastor. Ay sabi, sige, pastor, kung papakainin mo ako sasama sa iyo maglingkod. Ganoon pa ako noon, no? Di ba? Pakainin mo pamilya ko, bayaran mo mortgage ko sa bahay, bayaran mo hinuhulugan ko sa kotse, then, pati yung aking bills. Sabi, pinapadala ko sa Pilipinas sa pakonti-konti. Kung sasagutan talaga yun, maglilingkod talaga ako. Ganoon sabi ko na. No? Pero, kulitin lang yun si Lord. Lord, ba't ba ako na-involve dito? Ba't ba ako nabot ng testimony na ito? Ano ba yung para sa akin? Meron po kayo. Meron po kayo. So muli po ay akin pong parang fast track ang ginawa ko po ng video. Ito po i-breakdown ko po ng mas short version lang sa susunod para lalo pa natin ma-adapt. Yung pong paano ba naganap yung mga bagay na ito. Ang malinaw po dito ay kahit po si Mrs. Halos retire na din. Sa bahay lang kami ngayon. Pandemic naman kasi. Nakakaraos po. Nakakaraos na po. Pero isipin ninyo, nung ako po busy when I was climbing up my ladder, in my corporate ladder, in my career, talagang pakaramdam ko po nun. Pag tumigil po ako ng isang araw o kalahating araw, malaki na po kakulangan nyo sa akin kikitain. Hindi po ako pwedeng magpahinga. Sabi ko, dapat nagtatrabaho ako niyan. Napahinto ko ng bahay. May sakit na nga ako, nagtatrabaho pa eh. Halos hindi ko na gusto magpahinga. Pero ayaw po ng Panginoon ng gano'n dahil masira po yung katawan natin. Alagaan po tayo dahil gusto natin maglingkod. Automatic po yan, bibigyan tayo ng malusog na katawan. Mahabang buhay tayo para makapaglingkod. At ibibigay yung pangailangan. Yung pong pananampalataya, sabi po niya, ibibigay niya if you do according to my will. Sabi niya, I'll give you whatever you ask in my name, in the name of Jesus. And sabi po, Lord Jesus, use me for your glory. I want to serve you. Yan po ang encouragement dito. Hindi lamang po tayo just Bible study sa ating pong pagkakader. Ano po ba yung magagawa sa atin? Kasi marami po tayong magagawa to serve them. But yung pong bagay na andito po, unlimited po yung gagawin sa atin. Ang Diyos unlimited. Tayo lang po minsan nagbibigay ng limit kasi tayo po nag-hold back. Nag-hold back. Pero kung ibigay mo yung sarili mo, okay Lord, ano ba? Habang nagtatrabaho tayo, of course, we have to work. Ano po? I'm not saying quit your job and serve God. Hindi po yun. Hindi po ganun. Mahal pong gradual. Saan po ganun. Hindi ko namamalayan. Ito na pala ba? Ano nangyari na to? Am I dreaming? Ako ba na nanaginip? Tinatawanan ko lang yung pastor pag nagpipreach na you follow me and I will provide. Diba? Sabi ni Christ, follow me. Sabi ko. Si Matthew nga po, tax collector, ang laki na kinikita nila eh. Nung sumunod kay Jesus, walang sweldo, ano? Pakain lang. Minsan ba? Hindi madalang pang kumain dahil kung saan sila pumupunta. Sumunod si Matthew, sumunod po ng book of yung Gospel of Matthew. Tax collector po, mga big timer po yan, mayayaman po yan, malakas kumita. Panahon ng Panginoong Jesus. Iniwan niya yun. Sumunod sa Panginoong Jesus. Again, hindi naman po ibig sabihin, iwanan niya yung mga hanap buhay. No? Kahit pa may bahagi, kung sakali pong may maranasan kayo sa inyong buhay, na pagsubok, na para bang may bagay na madidisappoint tayo halos. May sasabihin po sa inyo, Diyos na may mensahe sa inyo. Ano po? So muli po, ay God bless sa lahat. At marami pong video na ihahayag dito na nawa ay maging isang sa atin po, hindi po entertainment, ano po. Sa pong bagay na ma-uplift po tayo.
tumibay ang faith natin. Ano po? Sa ating pong Ama at sa anak po sa Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. God bless po.